tough positions this match, especially in the first set. But I'm really happy with how I fought through it. I think there were definitely some points na parang sa kanya na, but I was able to steal a couple, and that's what pushed me through in the end. Super, I'm so motivated. I hope they're just as motivated as me to watch tennis as I am to play tennis. So I think we've had a lot of really good matches, and I'm so happy with how many people have turned out, throughout the day. Kahit umuulan, kahit mainit, nandito kayo, kaya maraming salamat po. Thank you. Okay, Ka-Express, buong mundo ginulat. Sa isang gabi na tila isinulat para sa kasaysayan, yumanig ang mundo ng tennis mula mismo sa puso ng Manila. Sa harap ng punong-punong Rizal Memorial Tennis Center, Alexandra Ayala, ang Pinay na matagal nang inaabangan ng bayan, ay sumabog agad at tuluyang pinabagsak ang Japanese na si Himeno Sakatsumi 6-4, 6-0. Hindi ito basta panalo, hindi rin ito ordinaryong upset, isa itong malinaw, walang dudang deklarasyon na tapos na ang lumang version ni Alex at nagsimula na ang mas mapanganib na kabanata ng kanyang kwento. Mula pa lang sa unang bola, ramdam na may kakaiba sa hangin, mabigat ang bawat palo, dikitan ang unang set, puno ng tensyon at kalkulasyon, parang chess match na nilalaro sa bilis ng kidlat. Walang gustong bumigay, pero sa sandaling makuha ni Alex ang unang set, may nag-shift, parang may binuksang pinto sa loob niya. Ang dating kontrolado ay naging marahas, ang dating pasensya ay naging gutom. 9 straight games, ang nilamon ni Alex, walang preno, walang awa, walang pag-aalinlangan. Sa bawat point, lalong lumalakas ang sigaw ng crowd. Hindi na ito simpleng suporta, ito ay kolektibong emosyon ng isang bansang matagal nang nag-aantay ng ganitong sandali. Ang Rizal Memorial ay hindi lang venue, naging arena ito ng paniniwala. Bawat palo ni Alex ay sinasabayan ng sigaw ng pag-asa. Bawat winner ay may kasamang bigat ng kasaysayan. Ito ang uri ng eksena na bihirang makita sa Philippine tennis, isang sandaling sabay-sabay na nagising ang bansa. Pero mas lalong tumindi ang kwento kapag binalikan ang pinanggalingan. Flashback sa Osaka 2023, kung saan si Sakatsumi ang mismong sumira sa pangarap ni Alex, isang masakit, malinaw na pagkatalo, isang gabi ng luha, pagdududa at tanong sa sarili, kaya pa ba? May lugar pa ba siya sa brutal na WTA jungle? Sa likod ng spotlight, dumaan si Alex sa injuries, tahimik na rehab, at mga gabing punong-puno ng pressure. Hindi lang kalaban ang hinaharap niya, kundi isang bigat na inaasahan ng isang buong bansa. Career o bayan? Personal na pangarap o kolektibong pag-asa? Sa bawat hakbang pataas ng rank, mas lalong bumibigat ang tanong. Sa bawat tournament, mas tumitindi ang spotlight. At sa bawat pagkakamali, mas malakas ang ingay. Ito ang conflict na hindi nakikita sa scoreboard, pero araw-araw dinadala ng isang atletang may bandera sa dibdib. At sa gaming ito, sinagot ni Alex ang lahat. Sa loob ng court, kahit pa may sandaling huminto ang oras, nang humingi siya ng medical attention, kahit pa may tensyon sa katawan, hindi siya umatras. Ginamit niya ang sakit bilang gasolina, mas tumalas ang kanyang serve, mas naging agresibo ang kanyang return, at mas naging malinaw ang intensyon, hindi lang panalo, kundi durugin ang alinlangan. Ito ang sandaling naghihiwalay sa prospect at contender. Sa WTA level, hindi sapat ang talento, kailangan ng tibay ng loob, kailangan ng kakayang mag-adjust habang nasasaktan, habang pinapanood ng libo-libo sa venue at milyon-milyon online, at sa harap ng kalabang minsan nang sumira sa kanyang kumpiyansa. Pinili ni Alex ang control imbis na takot, pinili niya ang tapak imbes na trauma, at agad umaalingaw-ngaw ang epekto ng panalong ito. Online, sumabog ang reaksyon. Social media timelines ay napuno ng sigaw ng paghanga at paniniwala. May ilang nagsabing, tsamba, pero mas marami ang malinaw na nakakita ng evolution. Eto na ang Alex na hindi na lang promising. Eto ang version handa umangkin ng espasyo sa global stage. Pinalo niya ang mas mataas ang rank, binura ang masakit na nakaraan, at binago ang narrative ng kanyang karera. At dito pumapasok ang mas malaking lindol. Hindi lang ito panalo ng isang atleta, ito ay pahayag ng Pilipinas sa mundo ng tennis.
Mula Manila hanggang international circuits, nagbabago ang usapan. May Pinay na kayang makipagsabayan. May bansang may karapatang maniwala ulit. Hindi na lang tayo tagamasid, hindi na lang tayo umaasa, may lumalaban para sa atin. At para sa mga kabataang Pinoy, lalo na sa mga nangangarap sa sports na hindi pa laging nasa spotlight, ang laban na ito ay patunay na posible. Hindi kailangang manggaling sa traditional na powerhouse, hindi kailangang perpekto ang daan, ang kailangan ay tapang, disiplina at kakayahang bumangon kapag nasakit. Ang 9 straight games ni Alex ay hindi lang puntos, ito ay mensahe. So ngayon, habang papasok siya sa susunod na yugto ng torneo, mas mabigat na ang expectations, hindi na siya tinatanong kung kaya niya makipagsabayan. Ang tanong ngayon ay hanggang saan siya aabot. Quarterfinals ngayon, pero ang usapan ay mas malayo na. WTA relevance, top 100 presence at Grand Slam dreams. At dito bumabalik ang core ng kwento, mula heartbreak naging pag-asa, mula duda naging paniniwala, mula isang atleta naging simbolo. Sa bawat palo ni Alex, isang bansa ang muling natutong maniwala. Hindi na mabubura sa kasaysayan ang gabing ito. Ang panalo ni Alex laban kay Sakatsumi ay higit pa sa isang scoreline o isang upset sa papel. Ito ay naging malinaw na turning point hindi lamang sa kanyang karera, kundi sa buong direksyon ng Philippine tennis. Sa harap ng sariling bayan, sa ilalim ng matinding pressure at inaasahan, pinili ni Alex na hindi lang lumaban kundi mangibabaw. Sa isang iglap, tuluyang nawala ang multo ng nakaraan. Ang sugat ng Osaka 2023 na matagal na bumabalik sa alaala ng mga fans ay napalitan ng isang mas malinaw at mas matatag na imahe. Isang atletang natutong bumangon matapos madurog. Ang 9 straight games ay hindi lang simbolo ng momentum, kundi ebidensya ng kumpiyansa, hinubog sa katahimikan, hindi hiniram, hindi minadali, kundi pinaghirapan. Mas mahalaga pa, binago ng gabing ito, ang paraan ng pagtingin ng mundo kay Alex. Hindi na siya basta future star, siya ay isang pangalan na kailangang paghandaan. Sa Asia, sa WTA circuit at sa mga bansang sanay mangibabaw sa tennis, may malinaw na mensahe, ang Pinay na handang manggulat at hindi siya takot sa reputasyon, ranking o kasaysayan. Para sa Pilipinas, ang panalong ito ay muling nagbukas ng pinto ng paniniwala sa isang sport na matagal nang nasa gilid ng atensyon, biglang nagkaroon ng sentro. Biglang may kwento, biglang may mukha ang pangarap. Para sa mga batang nanunood sa stands at sa screens, ang laban ni Alex ay patunay na posible ang tila imposibleng pangarap. So ngayon, habang papasok siya sa susunod na laban, mas mabigat ang expectation, pero mas malinaw ang direksyon. Hindi na tanong kung kaya niyang makipagsabayan. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalayo ang kaya niyang marating. Quarterfinals man o mas mataas pa, ang mahalaga ay nagsimula na ang panibagong yugto. At sa bawat palo ni Alex mula rito, hindi na siya nag-isa. Isang buong bansa ang kasabay niyang lumalaban, naniniwala at umaasang ito pa lamang ang simula ng mas malaking kwento. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.